Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang mabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan kundi sa bayan ng Capernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea, na sakop ng Zebulun at Neftali. Sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, lupain ng Zebulun at lupain ng Neftali, daanang papunta sa lawa, sa ibayo ng Hordan, sa Galilea ng mga hintil. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Magmula noon ay nangaral si Jesus. Itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay light. Ang simula ng pampublikong ministeryo ni Jesus ayon kay San Mateo ay hindi ingrande, hindi nasa sentro ng kapangyarihan, at hindi sa piling ng mga relihiyosong mga elite. Nagsimula ito sa Galilea, isang rehiyong tinitingnan ng maraming bilang liblib, halo-halong kultura, at madalas maliitin. Ngunit dito mismo pinili ng Diyos na magsimula. At ang unang pahayag ni Jesus ay malinaw at mabigat. Magsisi kayo, sapagkat malapit na ang paghahari ng Diyos. Sa gitna ng kadiliman, pagkakakulong ni Juan Bautista, sa gitna ng takot at kalituhan ng bayan, isang salita ang nangingibabaw sa buong ebanghelyo: liwanag, light. Sinabi ng ebanghelyo na ang mga taong naninirahan sa kadiliman ay nakakita ng isang dakilang liwanag. Hindi ito simpleng talinghaga lamang, ito ay paglalarawan ng kalalagayan ng tao. Ang kadiliman ay hindi lamang kakulangan ng ilaw, ito ay kondisyon ng puso at isip. Ito ang karanasan ng pagkawala ng direksyon, ng pagod sa paulit-ulit na kabiguan, ng pagkakulong sa kasalanan, ng pamumuhay na parang walang pag-asa. Marami sa atin ang nabubuhay sa ganitong uri ng kadiliman. Kahit may trabaho, kahit may pamilya, kahit may pananampalataya sa papel, may mga panahong ang loob natin ay tila Galilea. Malayo, magulo, at tila nakalimutan. Ngunit doon mismo dumarating si Jesus. Hindi siya naghihintay na tayo ay maging handa o maging perpekto muna. Siya ang liwanag na kusang pumasok sa dilim. Hindi niya sinabi, lumabas kayo sa kadiliman para makita ninyo ako. Sa halip siya ang pumasok sa kadiliman upang doon magliwanag. Ito yung unang mahalagang katotohanan ng Ebanghelyo. Ang Diyos ay hindi natatakot sa ating dilim. Ang liwanag ay hindi umiilag. Ito'y naghahanap. Kasabay ng pagdating ng liwanag ay ang panawagan sa pagsisisi. Madalas nating isipin ang pagsisisi bilang pananakot o paninisi. Ngunit sa wika ng Ebanghelyo, ang pagsisisi ay pagbabago ng isip at ng direksyon. Kapag may liwanag, natural na nagbabago ang kilos. Kapag maliwanag na ang daan, hindi ka na magpapatuloy sa bangin. Kaya ang panawagan ni Jesus ay hindi banta kundi paanyaya. May liwanag na. Maaari ka nang magbago ng landas. Sa ikalawang bahagi ng ating ebanghelyo, makikita natin kung paano kumilos ang liwanag. Si Jesus ay naglibot, nagturo, nangaral, nagpagaling. Hindi lamang siya nagsalita tungkol sa liwanag, ipinakita niya ito. Ang liwanag ay nagiging konkretong habag. Ang liwanag ay humahawak sa may sakit. Lumalapit sa pinahihirapan ng demonyo. Nagbibigay pag-asa sa mga pinanghihinaan ng loob. Ang liwanag ay hindi lang idea, ito'y presensya. At mapapansin natin
ang mga taong lumapit kay Jesus ay yaong nasa hangganan. May sakit, inaapi, pagod at desperado. Kapag may liwanag, ang unang nakakakita ay hindi palaging ang may malinaw na mata, kundi ang may matinding pangangailangan. Kaya tanungin natin ang ating sarili, ano ang kadiliman sa aking buhay ngayon? Saan ako nangangailangan ng liwanag? Sa aking relasyon ba? Sa aking bukasyon? Sa aking mga sugat na matagal ko nang itinatago? Ang liwanag ay may kakayahang magbunyag. Kapag may ilaw, lumilitaw ang totoo, ang maganda at ang pangit. Kaya minsan natatakot tayong magpatanglaw sa liwanag. Ayaw nating makita ang ating mga pagkukulang, ang ating mga kasalanan at kahinaan. Ngunit ang liwanag ni Jesus ay hindi para ipahiya tayo, kundi para pagalingin tayo. Hindi niya inilalantad ang kasalanan para kondinahin tayo, kundi para iligtas. Ito ang kaibahan ng liwanag ng Diyos sa liwanag ng mundo. Ang liwanag ng mundo ay mapanghusga. Ang liwanag ni Kristo, mapagpalaya, mapangligtas. Sa isang mas malalim na pagninilay, ang ebanghelyong ito ay nagtatanong, anong uri ng buhay ang ating tinatahak? Buhay ba sa liwanag o buhay na sanay na sa dilim? May mga taong matagal lang nabubuhay sa dilim kaya nagiging komportable na rito. Sanay na sa galit, sanay na sa bisyo, sanay na sa kasinungalingan, sanay na sa kompromiso. Kapag dumating ang liwanag, masakit sa mata. Kaya minsan, itinataboy natin si Jesus. Hindi dahil siya'y masama, kundi dahil siya'y masyadong maliwanag at nakakasakit sa atin. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay ang tapang na manatili sa liwanag kahit masakit, kahit mahirap, kahit may kailangang baguhin. Ang liwanag ay nangangailangan ng desisyon. Hindi sapat na humanga kay Jesus. Kailangan siyang sundan. Hindi sapat na makinig sa kanyang pangaral. Kailangan itong isabuhay. Ang liwanag ay may hinihinging tugon. Sa huli, ang ebanghelyong ito ay hindi lamang kwento ng simula ng ministeryo ni Jesus. Ito'y kwento ng simula ng bawat pagbabalik loob. Sa tuwing hinahayaan nating pumasok ang liwanag sa ating buhay, nagsisimula muli ang Diyos sa atin. Sa tuwing pinipili nating makinig, magbago, at lumakad sa liwanag, ang kaharian ng Diyos ay nagiging malapit. Hindi bilang idea, kundi bilang isang karanasan. Ang mundo ngayon ay puno ng artificial light. Mga ilaw na maliwanag sa panglabas, ngunit wala namang init sa loob. Ngunit ang liwanag ni Kristo ay may init. Ito ay nagmamalasakit, ito ay nagpapagaling, ito ay nagbibigay buhay. At ang tanong ay hindi kung may liwanag, sapagkat narito na siya. Ang tanong ay kung papayag ba tayong matanglawan ng liwanag ni Kristo. Mga kapatid, sa ang bahagi ng ating buhay, tayo hinahayaang manatili ang dilim. At saan tayo inaanyayahan ni Jesus na maglakad sa kanyang liwanag? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, ikaw ang liwanag na dumating sa aming dilim. Huwag mo kaming iwan sa aming kinagisna na kadiliman. Bigyan mo kami ng tapang na magbago, ng lakas na lumakad sa liwanag, at ng pusong handang magpagaling at magpalaya tulad mo. Naway maging liwanag din kami sa iba, sapagkat ikaw ang aming liwanag. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.